Hello everyone, I'm back. And our topic for today, the Lord wants me to touch on envy. I'm sure lahat kayo nakadanas ng magkaroon ng kasama sa trabaho or sa pamilya na inggitera. Ang inggit, kiniklear ko, wala niyan ang lahat ng nasa loob ng Kingdom of God. Yan ay isang ugaling galing sa dark side. Ang pwedeng inggit lang is inggit for holiness. Like, nakakita ka ng napakagaling na preacher. Nakita mo sabi natin si Joyce Meyer na napaka-anointed habang nagtuturo. At is na at is. Talagang, nakatodo siya. He gets all the attention of the people. At sinabi mong, Lord, will you also give me that kind of confidence? That's holy envy. Pero yung i-compete mo kapatid mo, yung iba nga ginagawa na ng masama eh. Like, susuotin niya yung damit na yun, ang gagawin nila. Mamantsahan or sisiraan dahil galit dun sa kapatid, dahil yung kapatid mas nakakakuha ng atensyon sa maraming tao or mas maganda. Try to imagine anong mangyayari kung yung aso ay nainggit sa isda. Tapos pinilit niyang i-compete, so tumalon din siya dun sa tubig at pinilit niyang tumira sa tubig. Diba? Baka nga 12 hours lang, lunod yun. The Lord will never anoint someone with envy. Kaya maraming nagpe-preach na walang anointing, pero feeling magaling. Kahit sa mga classroom, minsan may mga teacher na sadly, kinukumpit yung pag masyadong magaling yung student, kinukumpit. Maglalabas ng mga test items na hindi niya tinuro para magkamali yung estudyante niya. Para hindi ma-perfect yung test niya. To me, that's not good. Sabi sa inyo, all shades of dark envy is not from the Lord. At pag may meron kanyan, pag meron kang envy, that is a clear assurance na wala ka sa loob of the kingdom. Kasi sa dark forces yan eh. Dapat nagre-repent ka kagad pag naramdaman mo, bakit I feel bad when I see someone is better or someone is prettier than me. Takbo ka kagad kay God. Lord, this is not from you. Take this from me. And I repent from it. Fasting ka. Tipong, ang fasting ko, iba-iba eh. Kunyari, tumaas yung temper ko, hindi ako nakapagpigil sa mga lahing eklabunes, hindi ako magkakape. Alam mo yun, paparusahan ko sarili ko, hot water ka lang, Joyce. Sinabi ng dapat mahaba ang pasensya mo sa mga yon. Tapos, kinabukasan, take ko na sila. There was one time, sabi ko nga, pagbibigyan ko nga to, sige, sa inyo kaha. Maglilinis lang ako dito sa floor. Alam mong ginawa ni God? Nung nag-break sila, meron dumating na may-ari ng Airbnb. Yung isang benta ko, $5,000. Yung benta nila maghapon, mga siguro $800 lang. See? Ganun si God. Laging ginagawa niya sa akin yun. Noong 2016, naging number 1 ako in Western Canada. In a region ng Vancouver. Naging number 1 ako sa pagbubukas ng credit card. Capital One yun. Nagkaroon ako ng award. Because of that, ginawa akong full-timer. Kasi mahirap makuha ang full-time position dito. Lalo na Pilipina ako. Tapos yung tindahan namin very upscale. But God did it for me.
Dahil tiniis ko talaga, tiniis ko yung mga eklabunes na mga kasama ko. Talagang, ang lalakas ng inggit nun. Kaya nung nagkaroon ako ng award na yon, hindi na nila alam kung anong gagawin sa akin. Dahil wala, nakuha ko yung position. After that, sabi ng store manager, okay, we will make you the head of the section. Full-timer ka na, pero may quota ka. But you will also get benefits. Kaya meron akong retirement. I mean, nagkaroon ako ng benefits sa retirement. Samantalang iba. Kasi from full-time, nag-switch ako sa part-time after COVID. Gusto ko na nung magaang lang. Kunyari, mga 6 hours lang a day, 3 times lang a week. Though, binigay pa rin nila sa akin sobrang daming hours kasi nga naghahabol yung mga manager sa benta. Miraculously, pag ako nasa floor, ang taas ng benta. Nagpe-pray kasi ako. Sasabihin ko kay Lord, Lord, send us customers so that we meet the number, the quota. And He will, He does. So, iwasan yung inggit. Pag meron kayo niyan, repent and fast. Napakabilis kasi ng healing pagka nag-fasting ka eh. Iwasan mong gawin. Ano ang fasting? Minsan ayaw mong magutom. So, gawin mo yung fasting mo is, linisin mo yung banyo. Linisin mo with, alam mo yun, with attention. Yung talagang maingat. Kasi i-offer mo kay God yun eh. For what you hate. Para tanggalin sa'yo. The moment you do that, the moment wala kang inggit sa buhay mo, napakadaling makapasok sa kingdom ni God at magkakaroon ka ng peace. Magkakaroon ka ng blessing. Okay? So, keep that in mind. Envy is from the darkness. Hindi yan kay Lord. Iwasan nyo yan. Tatak yan ng fallen nature. Galing yan sa original sin. Ano ginawa ni Cain sa kapatid niyan si Abel? Pinatay niya, di ba? Paano tayo napatay ng mga kapatid? Pag pinipintasan natin sila, pinapatay natin sila. Maraming way to kill someone. Hindi lang pagputol ng kanilang hininga, kundi sinisiraan mo. Madami, ayoko. I don't want to go in details about that. Kasi alam nyo na yun eh. Basta, iwasan nyo yan to enter the kingdom of God because the kingdom of God is our destiny. And pag part ka na ng kingdom of God, anytime you die, you go upstairs. You go see God, you live with Him. Pero kung may envy ka, mortal sin yan eh, hindi ka papasok. Okay? Alam mo kung saan ang punta mo. Not even purgatory, you go to hell. Yeah? Okay, so that's it guys.